Ayun, welcome mga buddies. Yun. Welcome back. Welcome back. Thank you. Nawala Sorry, ka wala naman. ako nung last episode. Pero, ngayon, wala naman ngayon si Buddy. Oo nga. Nakakalungkot si Buds Oo nga. Jason. Family day. Family day. Family day. Extended. Extended family day siya. Pero sure ako next podcast namin nandyan na siya. Buddy. Buddy. Ikaw muna si Jason. Ikaw muna si Jason. Paano ba si Jason? Paano ba si Gaya mo, paano ba? Ay puta. Ay puta. Paano ba? Di ko rin maisip eh. Di siya Nathan na mabilis gayahin eh. Pangiti-ngiti lang. Oh, di siya yung Nathan na, "Chitelasing kita dati na." Eh, alam mo bro, I went to this party. Alam mo, na-meet ko si hindi siya ganun eh. Iba si Jason. Pero in love ngayon, no? In love? Ay, in love. Oh, Nathan. Nates. Iba ka. Iba ka, Nates. Guess ba natin next time? Yun. Sa'yo nun. Kasi sa'yo nun. nag-get together kami last time. Complete kami ng birthday niya. Oo nga. Hmm. Dahil alam nyo guys, na-feel ko talaga nung birthday ko, mahal talaga ako ng mga kaibigan ko. Ngayon lang kami nakumpleto ng ganun sa labas. First time. Diba? Tanga, mahal nyo talaga ako. Talagang kahit birthday ng kapatid mo, diba? syempre May naman. taping si Gab. Diba? After ilan months na hindi tayo naging kompleto. Hong Kong pa yata Hong- last time? Or hindi din tayo kompleto ng Hong Kompleto? Kong? Kompleto Paano naman. ako? Kompleto rin. Oh, so, Mm-mm. ilang... Yung with Nathan yun na yung last. Kung yung with Nathan. Oh, Di November. kahit walang Nathan, kailan ba last? November nga last. November 2023 pa. Kala ko birthday ni Justin nun. Ale. Yun nung last time na nakita tayo. Di birthday niya. mukha Kasi mukha yung mga maging videos birthday ko. Yung mga videos parang birthday ni Justin. Parang birthday ni Buds, grabe. Ay, sorry kasi... Start of the... Ako wala na ako, nawala na ako. So nakascore rin Justin. Oh, ay! Basketball? Oo, naka 2 points ako nun. 2 points. Layup. Inom pa tayo wine para. Wag na, mag-topic na lang tayo. Ano ba topic natin ngayon? Ay, hindi ko. Basahin mo na. Ikaw na yung tagabasa. Ikaw naman. Ikaw. Hindi, binigay na naman. sa'yo ni Ash yung trono na Oo. ikaw yung Para tagabasa. makrip king. na lagi. Hindi na. Hindi, si Allen kasi birthday niya last week. So, Allen, ikaw muna. Sige na. Ikaw na. Ikaw na. Oh, vote tayo, Justin. Oh, Justin. Tutulungan niyo ako eh. Ikaw na muna. Ikaw na, Sige ikaw na. Ngayon lang. Hindi, ikaw na. Birthday mo naman eh. Para ano? Sa birthday ko ako magbabasa next week. Birthday. Ay, hindi na una birthday mo. So, ikaw muna. Ikaw na. Ako na next week. Ikaw Kasi Tangin. ikaw yung first. Tamagal. Ikaw na nga. Sige. Game. Game. So yung topic natin ngayon, it's about our private victories or small wins. Yung mga behind the scenes natin na mga wins, ganyan. And influence in our life that shape the person we are today. Influence or influences in our life that shape the person we are today. So, yun, medyo sharing, No. sharing topic. Good topic. Good So ano ba yung mga private victories and small wins mo, buds? Private victory. Oo. Tsaka if ever, sino yung mga nag-influence sa'yo sa buhay mo that shape the person you are today? Sige. Gusto mo umpisa ko na ba? Pwede, bro. Go. Yung napanood mo ba yung na motivate ka? Wala na, ako silent na. Sige. Ano ba yun? Decode. Tahimik ka ba? Wag na. Magbabanggit ka na. Private victories. Sige. Or small wins. Or small wins, yan. Sige. Mga small wins naman for me, yun yung, paano ba to? Yung mga daily happenings lang sa buhay. Parang, siguro yung mga small wins, yung tipong natapos ako mag-work. Isa sa akin sa small wins. Yun yung parang, kasi hindi naman ako everyday motivated mag-work. Hindi ako parang energetic mag-work. So, may time na parang gusto ko lang i-survive yung araw. Na sabi ko, matapos ko lang tong trabaho ko, magawa ko lang tong isang task. Makauwi lang. Or ma-shutdown ko man lang yung laptop ko. Hintayin ko lang mag-dismissal. Oo, mga ganyan. So, isa sa mga small wins ko yun. Tapos, yung isa pa siguro, yung private victories ba? Tama ba? Private victories. Private victories. Siguro mga private victories ko yung mga ikukudos ko ng mga workmates mo, ganyan. Parang Mga karan? mga ganyan. Yan. Yung mga karan mo, ni-like ni ganito. Yun. So, pinusuan ni ganito. Yan. Ilan ba pinupusuan mo? Like Ilan ba ka. pinupusuan mo? Parang oo nga, alam mo kada post, either NBA or parang friend ko na friend mo rin. Kita ko like by Justin Montal. Hindi. Promise bro Parang Auto-liker yung araw Parang ko. malabo lang makakita ka na hindi na-like ni Justin. Oo. Diba? Yan, mas kauli. Sure ako di pina-follow ni Justin yung pag walang like. Programmer ako na naka-auto-like yun. Okay. Yun. So, diba? Mga ganun, yung mga, siguro may mga private victories din ako na parang kasi may day din ako. Actually, nangyari to last week lang ata si Bern, nakakalam ko, tsaka si Dos.
yung wala ako sa mood, alala mo yung, Kahapon lang yun. kahapon ba yun? Hindi, nung Saturday. Saturday. Everyday. Saturday siya. Saturday o Maliwanag. Friday. Oo, parang sinasabi ko kay Vern na parang, grabe, parang gusto ko mamatay ngayon, Vern. What? Oo, di ba? Anxiety. Oo, Anxiety. Oo, kasama kami noon. Tapos sabi ko, Vern, butik, parang Buti hindi ka mag-isa nun. kaya kasama ko sila. Tapos sabi ko, parang ma-survive ko lang tong araw na to. Sabi ko, ganun, matapos lang to. So, pero yun, parang ang isa dun sa, para sa akin, private victory siya. Kasi, hindi ko kinamit yung mga, parang kinakayan ako ng utak ko na sabihin, oy, baka makamatay ka ngayon or parang sobrang bad day mo ngayon. Kahit, wala naman nangyayari sa akin that day. Parang, nag-workout pa naman kami nila Vernon. Pero, wala lang. Hindi ko lang siya feel ng that day. Parang, boring na boring ako or something may mali. Hindi, basta parang something may mali that day. Hindi ko lang alam kung ano yun. Tapos, wala. Sabi ko lang, bahala na nga. Sabi ko kay Vern, nagtukay pa ata tayo ng Vern, no? Or something. Basta, Basta lalo ko in anxiety. oo, parang, natalo ko kasi. Pero hanggang ngayon, never mo pa na-discover kung ano yung reason kung bakit ganun yung na-feel mo. Actually, yun yung iniisip ko. Kasi, every time na, Hugging ah. Hugging. Feel naman kita siya. Hindi, every time kasi na may parang, Wala ako nun. oo, totoo. Depressed din. Depressed ka Parang rin. yung sinabi ko sa'yo nun, di ba, feel ko na-miss mo lang, di ka nasanay na wala kang trabaho. Oo, isa din yun, feeling ko. Kasi parang, yun pala, tama si Vern. Kasi that day, feeling ko unproductive ko. Parang hindi, 1 week na kasi kami. Naka-gym ka pa. Nag-gym kami. Parang, Partido, naka-gym. productive siya. Yun yung sasabi ko na small win. Nakakapag-gym kami everyday. Pero yung may part pa dun yung pagiging productive na gusto ko pa. Parang gusto ko nakapag-gym ako, nakapagtrabaho ako, meron akong naka-accomplish ang mga parang gusto kong gawin sa buhay, yung mga ganong bagay. Pero kasi that week parang puro pahinga yung ginawa ko. Puro kami ni Vern workout lang, tapos kain, tulog, ganun lang ginagawa namin. So parang, yun, siguro yun din yung nag-factor in na sabay, parang nade-depress ako that day. Parang nalulungkot na ako na parang parang feeling ko walang nangyayari sa buhay ko. Or baka nanibago ka kasi may sudden change sa routine mo. Ayun, exactly. Baka yun din yun sa part na yun. So, parang, the way ko nga, para ma-overcome yung mga ganun before, hindi ko lang, parang pina-find out ko, ano ba nagpapalungkot sa akin? Parang, hindi, okay lang yan. Kunyari, parang, let's say, may exam ako. Sasabihin ko lang, okay lang yan pag bumagsak ako. Parang kontrahin kagad ng utak ko. Dapat hindi ako ma-pressure dun sa bumagsak ako. Kunyari, may exam na ganun. Or meron ako certification na gustong kunin. Kumbaga, ina-address ko kung saan yung pwede kong kabhan or saan tingin ko may problema. Ganun ko lang siya pinifigure out dati para hindi ako malungkot or para ma-overcome yung bad day ko that day. Pero yung araw lang na yun, yung last week, parang sabi ko kay Vern, parang di ko ma-figure out kung ano ba yung mali. Hindi ko masabi. Kasi nga yun nga, tama nga sabi mo siguro dahil nga wala akong ginagawa. Sobrang bum ako ilang araw na. So baka yun. Sabi ko rin sa'yo nun, di ba, pagdating naman ng work, magreklamo ka, puro. Yun nga. Sabi ko, Hindi ka nabobore. di tsaka kasi first time ko din this month na gantong wala talaga akong ginagawa. Parang first time ko nangyari sa buhay ko na talagang bum na relax Baga partida, nag-gym ka pa nga nun. May iba. Ako nga, di ako nag-workout nun. Diba? Oh. At least may na-accomplish ka kahit isang goal. Doon nga ako naiinis Diba? kasi alam mo may small wins ako. Pero hindi siya na-overcome ng feeling ko na parang ba't ako naiinis? Or naiinis ka pa rin. Pero yun nga, yung lesson learned dun sa akin sa part na yun is talagang may araw talagang bad day. Talagang tatanggapin mo na di okay lang to ngayon, bad day lang. Pag minsan doon ko rin natutunan nung time na hindi ko naman pala kailangan ma-figure out kung ano yung mali. Ako na, makatulog lang ako ngayon, mairaos ko tong araw. Kinabukasan naging okay din naman ako eventually. Parang hindi na-realize ko na, ay okay lang pala. Talagang bad day lang yung, bad day lang talaga ako nung araw na yun. So yun yung mga parang siguro mga private or small victories ko na na-experience lately. Marami pa to for sure, pero wala pa ako maisip ngayon. Ito muna yung mga ano. Then, and tingin ko dun sa mga nag-influence or nag-shape up sa akin kung ano ko ngayon. Siguro yung big factor din yung family ko and friends. Yun talaga yung think of big impact sa akin. Kasi without my parents and yung brother ko na nag-guide sa akin all throughout, tingin ko yung maturity or kahit, siguro di ba ako ganun ka-mature enough compared sa mga iba pang mature, pero yung experience tsaka yung maturity level na meron ako ngayon, tingin ko nanggaling sa kanila. Yung influence na binigay nila sa akin, yung guidance, malaki talagang naitulong nila sa akin doon. Kasi tingin ko hindi ako magiging parang workaholic or hindi ako magiging passionate sa trabaho or sa anything na ginagawa ko kung hindi ko nakita sa daddy ko na kung paano siya magtrabaho. Kasi dad ko kasi, just to give you context, yung dad ko kasi sobrang andin sa work. Sobrang siguro workaholic. Masasabi ko workaholic kasi kahit may mga graduation day kami, di siya pupunta. Parang sisilip lang siya sa alis na kagad magtatrabaho na ulit. Diretso na siya sa work.
Then yung mom ko lang yung always taga-explain lang sa amin na hindi okay lang yan, ganun. Parang, so nababalance. So because of that, parang, yun, sila talaga yung nag-shape up sa akin na kung ano ako dito. Kung ano ako ngayon. Plus yung big, parang gusto ko din i-highlight yung kapatid ko rin. Kasi yung brother ko, Nice. yung brother ko kasi before lagi akong ginugulpe. Lagi akong parang binubuli, ganun. Basta tanda ko, grade 3 ako, yung baon ko kukunin niya. Pagdating namin sa school, pumunta siya sa service namin. I-service kami. Gagawin niya, akin na yung baon mo. Sabi ako naman, bilang kapatid bunso. Bakit? Akin na. Pero ang gagawin naman niya, na-realize ko na siya, tumanda na ako na, kinukuha niya lahat ng baon ko, pero pambibili namin ng pellet gun. Kumbaga so, parang, okay, binibili din naman niya sa akin. Oo. Pero siya naman nakikinabang muna. Parang bubulihin pa niya ako. Kasi may gagawin siya bago Bagong reward. Bago reward. Pero in-explain niya sa akin yung tumanda niya. Sorry naman siya sabi niya. Alam kong kupal akong kuya. Sabi niya gano'n. Ay, ganun talaga yung mga panganay. Oo, yung parang gano'n Ay, ka ba? di ako ganun. Di ako ganun. Gumanon si Calvin sa'yo kasi mas tumangkad ka na sa kanya. Ay, hindi. Kahit niya mas hindi rin. Maliit pa ako nun eh. Matangkad pa siya sa akin. Talagang grabe. Pero yun, all throughout the year, parang natutunan ko, lalo na itong nag-work na kami, nakita ko yung change ng kapatid ko na grabe siya manlibre sa akin. Grabe siya napakaano niya talaga sa pera, maluwag pagdating Kahit sa... mas mayaman ka sa kanya. Ay, hindi, mas malabo yun. Mas mayaman siya sa akin, for sure. Pero yun, parang dahil sa kanya na nakita ko yung different side ng pagiging kuya, na pagiging na dating bully, naging parang ganito lang pala din talaga, pwede din talaga pala magbago ang isang tao. Parang ganun. Tapos, nakikita ko rin sa kanya paano siya mag-decide sa buhay. So, natuto ako dun. Laking bagay din yung meron ako nilo-look up. So, yun, dahil sa kanila na shape up talaga ako as of today. Plus yung influence, nagkataon din, swerte din ako sa friends. Na, kasi outside sa bahay, di ba? Outside sa bahay. Ang most of the time talaga nasa friends ako eh. Nandun yung buhay ko eh. So, Alam niyo na tita kung bakit wala siya lagi sa Bulacan. Alam mo niya. Joke lang. Dahil niya, laking bagay na kayong barkada ko dito na yung pinupunta ko, good environment pa din. Nandun pa rin ako sa good side ng society or ng friends, ganun. Kasi feeling ko kunyari pasama ko sa ibang kind of person, ganun. So, feeling ko baka mapariwara ako. Ibuti na nga lang kayo yung mga circle ko tsaka iba ko bang friends dyan sa outside this camp, di ba? Parang ganun. Laking bagay nila sa akin. So, yun. Thankful ako sa kanila. And sa inyo mga guys. So, yun. Yun lang naman siguro. Dagdagan ko na lang siguro kung meron pa. Yun lang naman yung na-imagine ko ngayon kung ano nag-shape up sa akin. Sana may madagdag ka pa dun sa nag-influence sa life mo kasi may hinihintay ako eh. Okay. Sige, Okay. Mamaya. Kayo, ano ba? Sino yun? Hindi ko Si Alan. Hindi ako. Si ano. Yung si... Wala. Okay. Yung recent event. Different influence. Ay, sorry. Different influence. Ayun, sa akin yun lang naman. Kayo ba? Kayo. Ako kasi yung private victories ko or small wins ko, kunwari, sige, mamaya na yung basketball. Yeah. Mayari nakapag-gym ako. Yan. Kahit any part of the day, pero mas fulfilling pag umaga eh, kasi parang feeling ko ang dami ko pa pwede gawin. Like, hindi ko siya iniisip na tatapusin ko lang first half of my work kasi kailangan ko mag-gym or tapusin ko muna work kasi kailangan mag-gym. Basta pag natapos ko siya in the morning, mas fulfilling. Tapos, isa pang small wins, ito talaga yung perfect win sa akin. Yung kunyari, may taping ako sa araw na yun. Kino-consider ko kahit ilang sequence lang, kahit isang sequence or syempre pag maraming sequence, kahit isang sequence lang, I consider it a victory. Sabi, inisip ko, shit, may trabaho ngayon. So, blessing sa akin yun, ganun. Tapos, part rin yung private victories ko is di naman sa sobrang clingy ako sa inyo pero like pag nakikita tayo like masaya lang talaga ako lalo na pag kumpleto kaya nga sobrang saya ako kumpleto tayo ng birthday ko eh. Kasi mahirap pa kumpleto. Oo, mahirap. Kasi tama yung sinabi to ni Vern sa mga episodes natin dati na lahat tayo talaga busy. Like, ang hirap na. Sipin mo, podcast minsan. Nahirapan tayo sa schedule. Kasi grabe eh. Pero, good, naman siya. Good thing naman na busy tayo lahat. Kasi alam ko naman na yung pinagbibisihan natin is something productive.
So, yun, small win yun sa akin, kunyari kikita. Kahit kumakain lang tayo. Especially, kunyari, nagbabasketball, tapos kinakalaban natin sila Doc. Shoutout pala kay Doc sa Acro Green Meadows. Doc Galvez. Sa isa sa pinaka-competitive na pick-up games na nalalaroan namin. Sobrang shooter ni Doc. Oo. Grabe. Lagi kami nananalo sa kanila kung napapanood nila to. Saka So, kung sakit kayo sa puso kay Doc Galvez. or kay Doc Justin. Saan ka ba kapitbahay mo si Doc? Hindi. Sa Green Meadows? Kabilang Kabila. Okay. Kabilang wall. Tapat. Okay. Oh. So, yun. Siyempre, pagkasama kayo, tapos nagbabasketball tayo kasi siyempre, yun nga masaya. Tapos, last but not the least, siyempre, pag nakaka-basketball ako, be it 5 minutes or 30 minutes ako sa game, basta nakalaro ako, and especially pag nanalo. Sobrang big win sa akin yun pag nanalo pa yung game. Kahit ano lang siya, season or playoffs or championship, basta panalo, sobrang saya ko nun. So, yun lang. And, tapos, pupuntahan ko yung mga yung influence in my life that shaped the person that I am today. So, feeling ko ako, the person that I am today, hindi pa ako satisfied kung sino ako. A lot of improvements pa. Pero nakakatuwa naman kasi feeling ko, for me, I still have a high ceiling kahit na matanda na ako. So, for me, it's never too late. So, kung ano man yung narating ko ngayon or yung pinupuntahan ko ngayon, one reason is because of my friends. Kasi nakakahawa yung, lalo na special shoutout sa'yo, Buds, kasi everyday kita kasama yun si Vern. Kasi, compared sa inyo, syempre kayo rin. Wait, Family mamaya guys sila. kayo. Family Mamaya kayo. So, silang dalawa kasi, nahawa ko kunyari, especially yun nga, ikaw, di ba, every night ka nagtatrabaho. Si Vern pag nag-e-edit yan, tangin na, nababatrip nga ako, tangin na pag di nagtutukay si Vern kasi parang, shit, kailangan ko maging productive ngayon. Alam mo, maghanap ako ng reason kung, at least kunyari tutukay lang siya, shit, pwede ako magtukay ngayon. Mapaparelax yung utak. Mapaparelax na. Yung tama kayo, yung parang minsan, parang gigil ka na, shit, but ang unproductive ka ngayon, ganun. So yun, nakakahawa yung mga attitude nyo. Tapos yun, yung kay Gab, yung humbleness, like, ever since na na-meet kita, hanggang ngayon, same, yung sikat mo, ibang level na compared nung first time kita na-meet, pero same character. Medyo medyo humina lang sa 2K, pero maliban doon. Akala ko may medyo na. Joke lang. Pero yun, same old, guy pa rin. Si third naman, like always give me the confidence, kahit na, alam mo yun, sobrang sama ng laro, especially sa basketball. Yun, kunyari sobrang sama laro ko talagang, okay lang yan, basta buuin mo lang loob mo sa layup. Kaya hanggang ngayon, pag nagle-layup ako, iniisip ko talaga kailangan bulob ko, bahala ng palpal. Thank you, Don. Tsaka, Sa palpal tuloy. Sa palpal tuloy. Yun nga tangina. Tapos, yun nga, gusto ko rin mahawa yung ugali mong kahit big time ka na matipid ka, and yung confidence mo kasi, hindi mo siya hindi mo siya like, na pagpapalit sa yabang. Like, gusto ko makuha yung confidence na gano'n. Kasi ako pag naging confident ako, nagtatranslate sa pagiging mayabang. Ayoko maging mayabang. Gusto ko lang maging confident. So, yun yung kailangan ko pang kunin na trait sa'yo. Or kailangan ko mahawa from you. Tapos yun nga, kay Ver naman, appreciate you palagi kasi you're always there. Kunyari, may uutangan ako, ikaw uutang ako kagad lalapitan. Joke lang. Yun nga, kasi nandiyan ka lagi to give me advice kahit na mas bata ka sa akin. Lagi mo siya, tsaka binibigyan mo rin ako ng ng lakas ng loob and confidence, ganun. Di, mamaya na. Basta yun, thank you dahil alam mo yun, kahit kapatid kita, best friend kita, iba yung influence na nabigay mo talaga sa akin. Tapos yun, especially with my family, lahat sila naman nag-influence kung sino sa akin, kung ano ako ngayon. Like sabi ko nga dati, di ako maka-experience ng Zara, ng Gucci, or ng mga Heat, Shang, or business class kung wala si Auntie. Lahat yun baka ma-experience ko siguro after 10 years kasi na-manifest ko na billionaire na ako in the next 10 years. Joke lang. Small wins. Big win yun. So, yun lang. Yan yung mga nag-influence sa akin. Isip pa ako ng mga taong nag-influence sa akin mamaya kung may naalala ako. Isa rin pala si Kobe, pero mamaya na yun. Ay, si Jason nga pala. Si Jason rin syempre. Si Jason naman, ang gusto kong trait sa kanya is napaka-workaholic. Tsaka kung may gusto siyang gawin niya talaga. So, yun nga, alam mo yun, parang yung mga good characters ng mga friends ko, parang gusto kong, hindi naman kunin, pero gusto kong mahawa sa kanila. Gusto ko, like, magaya yung attitude nilang gano'n. Kasi positive attitudes yung mga pinapakita nila or yung mga galaw nila ngayon, sobrang positive eh. Ako lang yung negative, so parang kailangan ko kunin talaga yung good traits nila. And pag pinagsama ko yung tingin ko,
lahat kaya ko na gawin eh. Hindi ka naman negative. Hindi, meron. Hindi Pag man kunyari, negative. bam-bam, ganun. Pero pa sa tayo, bam din naman ako ngayon. Ngayon lang, gago. Pero yun. So, yun lang. Next. Sige, Isip siguro pa. na. Grabe. Grabe. No small wins. No, all Hindi, big meron, wins. Big meron. wins eh. Big wins. Pag nakabili ako ng Big bet, R8. big wins. Private victories or small wins ko siguro. Yung kasi every year pag New Year, I always set a goal for this year na dapat ma-achieve ko yung itong goal for this year. So I consider it as small wins every day. Pag meron akong ginagawa na I know na it would help me reach that goal na ma-achieve yun. So kahit anong activity na ginawa ko na makakatulong sa akin to reach that goal, I consider it as small wins. Yun siguro yung mga small wins sa akin. Tapos syempre lahat naman siguro tayo every year. Kaya nga madaming nagji-gym pag bagong New Year, diba? Kasi every year New Year's resolution natin ay I want to be more healthy now. So, yun, makapag-workout lang ako. Kasi may mga, yun nga, alam rin naman natin to na there are days talaga na parang sobrang tamad mo talaga na parang shit, tulog ko na lang muna to. Shit, pahinga ko na lang muna to. Parang nagbabag down na yung katawan mo. Parang wala kang drive to work out or to do something. So, ako, yun rin, parang same ring siguro sa inyo. Parang pinipilit nyo yung self nyo na may magawa kayo or makapag-workout kayo kahit hindi kaya ng katawan nyo. So, yan siguro, di ko alam kung small wins yun or big win yun kasi syempre iba yun sa, hindi mo routine yun na parang hindi ka everyday na bum eh. Hindi ka everyday na wala sa mood. Totoo. So, siguro sa iba siguro small win pero para sa akin, malaking bagay yun. I consider this a big win kasi hindi naman ako everyday bum. Kasi hindi naman ako everyday na wala sa mood. So, malaking bagay sa akin yun. Pag na-surpass ko yun, automatically, pagka next day talaga, sobrang energetic ko na parang, Saya. shit, yesterday, sobrang wala akong gana, pero nagawa ko nga. Oo. Ngayon na sobrang energetic ako. Feeling ko magiging 300% or more than 300% na mas productive ako ngayon. So, yun siguro, pag na-experience nyo yung mga ganong bagay, try nyo lang i-push through. Push through kayo sa masamang mood. Kasi eventually, pag na-surpass nyo yun, malaking bagay mentally na parang ay shit, na kinaya mo yung isang bagay na wala naman talaga sa routine mo na hindi ka maganda yung mood. Totoo. So, yun, push through lang tayo. Tapos, siguro, mga influence siguro in my life that shape the person I am today. More of yung parents ko. Tapos yung mga nakasama ko since bata ko hanggang lumaki ako. Siguro malaking bagay yung influence yung parents ko kasi since I was young, I consider them as a role model kasi alam ko naman na mas madami na silang pinagdaanan compared sa akin. So, madami na silang kinorek sa life nila. So, lahat ng sasabihin nila sa akin, alam ko yung mga masamang bagay na hindi nila ginawa. Masamang bagay na ginawa nila. Ayaw nila na maulit ko. So, I learn from them. Pero yun nga, lahat naman tayo, we learn from our mistakes. So, doesn't mean naman na pag sinabi nila, in-advisean ka nila ng ganito, tapos gusto mong gawin, it doesn't mean na perfectly magagawa mo talaga yun. Magkakaroon ka pa rin ng sarili mong own mistake mo, na maliban pa sa mistakes na ginawa nila. So, yun, para sa akin, always reach out to your parents kasi hindi ka naman nila hindi ka nila matitiis. Like for example, pag may problem ka or may gusto kang ma-surpass sa life mo, always ask for their their support and their guidance kasi tutulungan ka talaga nila. Tapos meron akong mindset talaga na sa everyone na may nakikilala ko, like kayo, mga friends, I always find something na wala ako na meron kayo. Like I always find a characteristic or ability na meron kayo na wala ko. And I try to improve it by observing you. Like for example, may mga traits si Gab, si Vern, si Justin, si Jason, si Allen na feeling ko mas lamang kayo sa akin. So
Lumalabas yung competitive mo. I don't know if Bro, Pero ganda nga nun. ganda na yung pinakinggan ko. Parang, oo nga. Pero totoo, yun din yung parang sinasabi ni Allen eh, you try to copy everything na parang kung pwede mo siyang Pero magaya. way. In a In a good good way. way. Oh, in a good way. Pero Oo. ako kasi parang I don't try to copy it. Parang parang dinidare ko yung self ko na parang shit, mas magaling siya or You can do mas better. kaya niya tong gawin better than me. Mm. So ano yung mga meron siya na wala ko? Ba't hindi ko kaya gawin yun? So I try to observe kung paano yung routine nyo or kung paano nyo ginagawa. Siyempre magkakasama naman tayo palagi. Oo. So nalalaman ko kung ay shit, ito pala yung ginagawa niya. So try ko. Pero it doesn't mean na pag ginawa ko yun, automatically malalampasan ko kayo. Pero yun yung mindset ko na parang ay try ko gawin to. Tapos hindi ko naman sinasabi na ino-observe nyo rin ako or ano. So feeling ko, I always think na parang kaya ko gawin ko anong mga ginagawa nyo. So kaya ko ma-reach yung level na yon na kung saan kayo better sa akin. So yun, malaking bagay talaga kayo yung mga friends at yung mga nami-meet ko to the person that I am today. Totoo Kasi yun. yun yung mindset ko na parang na I want to be better. Tapos recently na nag-shape talaga to the person I am is si RT. Sobrang nagbago yung ano. Perspective mo sa buhay, gano'n. Oo. Hindi naman sobrang nagbago pero sobrang nag-improve to another level yung perspective ko sa life. Kasi hindi na lang sarili ko yung iniisip ko ngayon. Mm. Parang meron akong mini-me na iniisip na parang ganun, parang kung Yeah, siguro yeah. kung ano yung na-feel ng parents ko dati, yun yung na-feel ko ngayon na parang ay shit, yung mga mali ko to, ayoko ma-experience niya to. Parang pwede niya ma-experience pero I always try na parang dapat pag na-experience siya to, nandyan ako to guide him. Pero para sa akin kasi it's a good way na ma-experience nila yun. Pero iba yung experience na pag na-experience nila yun at merong guidance na mag-guide sa kanila to the right direction. So, yun, sobrang maano na ako, mabusisi ako ngayon sa mga ginagawa ko kasi growing up, pag yung bata, growing up, kung ano nakikita nila sa parents nila, yun talaga yung... Ginagaya. Kasi ganun rin ako ng bata ko kung ano nakikita ko sa parents ko, alam ko, ay, shit, tama to kasi ito yung nanay, tatay ko, ito yung gagawin ko rin. So, I always try to do, to double or triple check kung anong mga ginagawa ko in front of my son. So, yun, sobrang kasi dati nung wala akong anak, parang kung ano lang maisip ko, gawin ko agad eh. Parang instinct lang yung ginagawa. Ngayon, I always double or triple think kung bago ko gawin yung isang bagay. So, shout out to RT. Yun. And sa fiancé ko. Shout out, RT. Malaking bagay kasi kami parang tandem kami when it comes to RT. So, we always talk kung paano namin ma-improve yung life ni RT as a kid. Kung paano siya lumaki ng mas okay sa amin. Kasi kung pag ikaw tatay or nanay, you always pray na mas better yung anak mo kaysa sa'yo. Totoo nga. Siguro doon nawawala yung pagiging competitive ko. Pagdating sa kanya. Oo, kasi di ba usually Oo. ako usually gusto ko maging better kung Lagi, kahit oo. kanino. Oo. Ngayon naman towards RT, Gusto mo gusto siya ko maging maging better. better siya sa akin. Yun. Kung ano yung meron ako, dapat mas lamang pa. Ganda. Parang hindi pwede na mag-settle siya kung ano lang yung na-reach Pero para ko. sa akin, good father kapag ganun eh. I mean, every father, kung sino man yung gusto nila na mas maging better sa kanila yung anak nila, good father yun. Kasi syempre, gusto mo mas lower sa anak mo or, di ba, mas okay achievements mo sa anak mo. Syempre, mas gusto mo parang, kaya mo nga siya anak eh, kasi parang imomold mo siya or gugroom mo siya or tuturuan mo siya kung ano yung mga pwede niyang i-improve sa sarili niya. So gusto mo siya maging better sa'yo. Tama yun, kasi pag naging mas better siya sa'yo, at least wala ka ng gastos, siya nagagastos pa. Isa pa yun! Yung mindset mo, di ba? Isa pa yun. Usually, pag laki niya, ikaw yung bigay ng bigay. Pero pag naging mas okay siya sa'yo, kung okay naman yung life mo, edi mas magiging okay life mo kasi... Tsaka naniniwala ako dun eh, pag yung reflection ng anak, yun yung reflection ng magulang. Kung paano yung isang tao, magre-reflect yan sa magulang eh. So kung si RT lumaking matino talaga, so magre-reflect talaga kung how good father ka talaga sa kanya, 'di ba? So laking bagay talaga na dapat nag-guide mo yung mga anak niyo or anak mo, 'di ba? Totoo 'yun. So yun siguro yung insight ko in this topic. Ganda. I like the RT I like the RT. Tama yun. Tama. Hindi, mafe-feel nyo rin yun pag nagkaanak. Yun. Yung magic ng may anak. Totoo. Mararamdaman mo din.
First time ko magalas. Wala yata. Ah, For me, private victories or small wins, napaka-importante yan kasi feel ko life sa roller coaster, mahirap yung buhay, pero it's just how you look at the situation talaga. So, if you're being positive all the time, kahit negative na yung nangyayari sa'yo, at some point magiging positive yung buhay mo. So, small wins for me and private victories, kunwari may goal ako, kunwari ito yung pinaghandaan ko yung show ko na ginagawa ngayon, Chasing in the Wild. So, parang may gusto akong physique na makuha, and going to the gym is small wins to me na. Kasi parang syempre you have months na magpe-prepare, and then pag me eating clean, small wins na sa akin yun kasi back then grabe ako kumain ng mga fast food and all that. And you gotta give kudos to yourself kasi parang dapat don't be too hard on yourself. Dapat maging proud kasi sa mga na-overcome mo or yung mga problema na na-overcome mo. If you look at like last year or 2 years ago, tas nasan ka ngayon, dapat maging masaya ka kasi syempre na-overcome mo yung mga problemas mo eh. And for me, small wins is, kunwari Sunday, naka-church ako. Parang small wins na sa akin yun na I gave time to God. And small wins rin for me is helping people na kailangan ng tulong. Yung mga pulubi man lang yan or mabigyan mo ng opportunity yung isang tao kasi syempre pag nakaka-inspire ka ng ibang tao, that should be a win to you kasi through this negative sa world na to, makatulong ka lang ng isang tao. Napaka-importante na yun. So, yung mga private victories or small wins, yun nga, maka-basketball lang. Diba? Diba? Small wins na sa akin yun kasi maka-shoot lang. Lalo na pag busy ka, diba, hindi ka naman everyday makakapag-basketball. Sa hirap ng buhay, kailangan mo rin talagang i-appreciate yung mga little things. Yun sabi ko, goal ko rin is maka-visit ng buong mundo, yung buong countries. So, pag nakaka-out of the country ako, small wins na yon, especially pag kasama ko kayo or family ko. Small wins na yon, super happy na ako sa mga ganun. Kasi each day nalalapit ako sa goals ko. Yung tulad ng sinabi ni Third, you have to have goals then. And for me, someday I wanna have a acting award. So, pag nagagawa ko yung isang scene na nahihirapan ako at na-overcome ko yon, yung na-overcome ko yung kaba, at nagawa ko ng that's for me, sobrang happy na ako sa sarili. Kasi back then, I couldn't do that. Parang, I was getting criticized and I was getting bad comments, and it was that mold me to be a better actor and better person. Kasi yun yung nag-inspire sa akin to be to achieve more, to be a better actor. So for me, it's just how you look at things talaga. And yung advice ko sa ibang tao, kunwari, sobrang problemado kayo, huwag niyong isipin yung problema niyo kasi while na iniisip niyo yung problema niyo, lalong lalaki lang yun. So you gotta appreciate little things. So yun, I always appreciate little things. Kahit makakain lang man ako ng steak or favorite ko na chicken, I always appreciate that. Like yung small wins. Or minsan pag pupunta ako ng probinsya, tapos doon ko mas nare-realize yung buhay ko sa Manila. I was like, wow, we're really blessed. Because nakaka-travel ako sa Mindanao and Visayas, and makikita mo yung sobrang simple lang yung buhay nila, and sometimes nagrereklamo tayo sa Manila on what we have, traffic, ganon. Pero we're blessed to have like mga malls, and doon minsan wala silang mall, parang they only have small convenience store and stuff. So Supermarket lang na maliit. Tas malalayo, ganon. malalayo talaga, or minsan babiyahe ka pa ng 4 hours, ganon. So, yun din yung magpaparealize sa'yo, and when you travel around the world, na yung gratitude na mabibigay sa'yo. Side track lang tayo. Pero congrats pala sa bagong music video mo. Congrats. Di ba nakwento mo yung Yun. acting mo? Mm. Kasi, hindi ko lang alam Napanood kasi ko na hindi ko rin. rin, pero napapanood ko rin yung mga dating acting mo. Pero
Grabe yung improvement mo dito sa music video na to eh. Thank you, brother. Then naalala Kaya, ko yung unang congrats. mga siya pinakita sa akin. Sabi ko, hindi Gab, galing, nararamdaman ko na sa mata ko, sa mata mo. Panoorin niyo Galing, bagong galing. music video niyo. Oh, yan, Ah. shoutout. Pagod na ako sa'yo na sa Yun. Yun. napagod ka Pagod na ako sa'yo, pero si Gab Lagman never mapapagod sa inyo. Pero grabe yung hugot niya doon, oh. Ano Oo, grabe. Dallas kaya yung hugot. Yung pala iniyak pa. Pwede, kaya pala kung yung Dallas pang huhugutan. Nakatulong pa pala sa yung defeat ng Mavericks. Yung bayad daw sa'yo. Oo, Kasi kung nakatulong. alam nyo lang, yung mga ganun, small wins talaga sa akin. Kasi alam Gets, nyo naman yung gets. especially si Allen, alam niyo yung pinagdaanan ko sa Mm. when it comes to acting since nag-start ako. Kasi sobrang na-overwhelm ako, and yun nga when I was getting criticized, but I used that as a fuel to be a better actor. So, pero I have a long way to go. I have so much to improve pa. Pero yun nga, celebrating the small wins. Galing mo nga singit ko lang na di ka nababad trip sa mga negative comments. Like ever since parang like never mo siya na-open up sa akin na tangina bad trip. No, May pero I na-comment sa akin. used to. Yun, oh, nga, baka, Kasi, galing Siyempre eh, di from mo the siya- start, hindi mo yun may iiwasan. Mm. Pero, yun nga, pag magpapa-apekto ka, kakainin ka rin ng sistema eh. I mean, you just gotta be positive talaga. Kasi pag yun lang yung iisipin mo, yun nga, I use it as a fuel to be a better person, a better actor, and syempre lahat naman sa hindi magiging masaya. Yun yung sinasabi ng mga iba, di ba? Siguro yung nag-influence sa akin, my parents din. Especially my mom and dad. Yun nga, Basti. especially my mom, because Tita. she's been through a lot, and she sacrificed so much for us, and every day I inspired to be a better person, and someday I can retire her and to be with her again. And grabe yung mga pinagdaanan niya when we were there. She was working 2-3 jobs just to give us good life. And of course, my dad, he's the one kung bakit nandito ako ngayon sa Philippines, because he told me in life sometimes you gotta take big risk. You never know what's gonna give you yung situation na yan. Because for me, I didn't really want to go home because I had a good life in Vegas, and then when he said na try mo lang umuwi ng Philippines, ano ba mawawala sa'yo? And now mas enjoy ko na dito sa Philippines. I love Philippines. Nakilala mo si Allen. Welcome home! Let's go! It's been what, Let's go. 7 years. Sobrang enjoy ko dito, and of course yung mga fans ko, sila din yung nag-shape sa akin to be a better person, kasi they've been there for me, yung mga OGs and yung mga new ones. Syempre I have to be a good inspiration them, and so I try to be my best, and na-appreciate ko yung, alam mo yun, yung sinusupport ka, and kahit anong gawin mo, kahit feel mo minsan hindi ka magaling, pero they try to be there for you. Yun yung Gabilicious, yung Gabilicious. Gab Squad, Gabanatics. Shout out, Gabanatics. And Pero grabe yung fans ni Gab, no? Kasi, Grabe. I just want to shout them out, and I really appreciate you guys. You guys push me to be a better person, and I try to do my best, kasi yung na-influence rin ako to be inspired. Actually, yung mga ibang fans ko dyan, top 1, lagi nilang rini-share yung story, tinatag nila ako, tas ang galing nila sa school, and nakaka-proud lang. Gusto ko lang ibigay ng shoutout sa inyo. And of course, my friends, kayo, we've been, especially Van and Vern, we've been through thick and thin. Grabe yung mga problema ko. Buti And- nakinig ka sa dad mo. Try na umuwi. Kung wala si Bossy, wala si Buti Gab. na Wala, baka nag-risk best ka. friend mo niya si Brown Jr.? Sino yung basketball? Si Trey Young. si Trey Young. Mga ganun yung mga best Grabe, friends mo. ano na ba, mag-8 years na yung friendship natin, and luck, sobrang happy rin ako na dumagdag kayo. Yun. Justin, Third Jason, na nabuo yung podcast natin. Kasi syempre, yung sinasabi nga ng tao, yung kung anong environment Oo. mo, yun ka. And I'm happy na
kami, we're always positive and Mm-mm. help each other. Kung may problema man yan, nandiyan kami all the time for each other. Ang dami ko na naging problema. Nandiyan lagi si Allen, si Bud especially. Shout out to you. Nandiyan ka lagi para tulungan ako. Always. No comment. Alam mo yun. And then, syempre, may mga naging problema naman din sila na. Oo naman. Isa't isa. Tulungan lang. Tulungan. Kasi, like for me, yung OGs mo, dapat hindi mo makakalimutan. Like, dapat nandyan yung sinong tumulong sa'yo nung una. You always look back and syempre, yung mga pinagsamahan nyo, napaka-importante sa akin nun. And yun. That was a good topic. Yeah. Yun lang naman. Mm-mm. And of course, meron pa pala akong dadagdag. I just wanna dagdag din yung my lolo who passed away. It was his birthday 2 days ago. I grew up with him. He shaped me as who I am today. Grabe yung pinagdaanan namin din as kami lang dalawa noon lumaki. Ako yung lumaki kasama siya. He influenced me to be a better person and to pursue basketball rin and to be a San Miguel fan. Ayun din. Sanig. Naalala ko, kaya ganun. Kala ko ganito- nagbanwagon ka lang nung nag-champion. Hindi, mga Olson Rosella days pa yun. Yung Danny Banwagon, Ildefonso. yun yung Danny Monte- Kala ko since Junmar. No, since 2006, bro. Pero, of course, my lolas, I grew up with them too. Ang raming mga natulong nila sa akin and I wouldn't be here if wala sila. If hindi nila ako pinalaki. I remember I was 10, 11. Sinasamahan nila ako mag-bus. Sinasamahan nila akong mag-audition. Lolo Tengren. And what else? Of course, my brother, Polo. Yung mga bonding na nagawa namin and my sister, napaka-importante nila sa akin because yung mga, kahit hindi man kami lumaki together, pero yung nagsama na kami sa States, grabe yung mga pinagsamahan namin doon and I really appreciate them for always being there for me. And, yun. Sorry, masyadong marami. Hindi, go lang. Go lang. Kaya, alam mo, kahit 3 hours ka magsalita, Oo. gusto ko Hindi pa. kasi na-appreciate ko. Tititigan ka lang namin, okay na kami. Bro, no, kasi Tapos dami rin namin natutunan. Oo. I wouldn't be here. Of course, may ninang rin. Ang laking Tsaka tulong ano sa rin akin eh, ni Ninang. saya rin makinig. Ayun, my dad's sister, may ninang. Kung di nyo alam, yung when I went home here, sa kanya ako tumira. Because we didn't really have money that time. And sila, they're doing good. And I remember naubos na yung savings ko when I was in States. Parang mga $1,000 lang kasi nauwi ko noon na save ko. And I remember she was giving me allowance to go to audition and I'll never forget that. Grabe yung tulong sa akin noon. And sabi niya, just stick through it. Like, kasi I remember I wanted to go home after 6 months. After 6 months na I was here. Hindi pa ako naglaluna noon, hindi pa ako nag-wildflower. And I remember watching La Luna Sangre with her. I was like, Nang, sabi ko, sana makapasok ako dyan, no? Yun. Boom. Parang kahit maging extra man lang. And true enough, nakapasok ako kahit I was extra doon. And pero, like what I learned in life, if it's meant to be, it's meant to be talaga for you. Si Sevi, hindi ako nag-audition for Sevi. I auditioned for another role, but they gave it to me. And yun nga yung sabi ko, kung para sa'yo talaga, para sa'yo. And of course, I wouldn't forget God. Siya talaga bigay ng mga opportunities sa akin ng kung anong meron ako. And I thank Him every day. And yun. Yun lang. Sorry. Ganda Marahaba. na. Hindi, Like, Ha? Ikaw na rin sumagot para sa akin. Wala akong maisip. Tapos add ko lang rin pala sa private victories ko. Yeah. I always thank God rin every time I wake up. Kasi Pagkagising para sa ka lang. akin, sobrang underrated yung paggising mo ng umaga. Parang Underrated, feeling yeah. ko, ang daming tao talaga na hindi nila Took na-appreciate. it for granted? Or
parang they Ah. took it for granted. Hindi naman siguro took it for granted, Okay. pero parang dahil nga siguro busy and Oo. with life, parang hindi nila masyado nagagrasp na kung gaano tayo kaswerte na magising every day. Kasi there's a lot of people na hindi talaga nagigising. And they didn't even know na parang they're dead na. So ako every time I wake up, I always pray agad to thank God for another life, another day of my life. So yun, siguro you could learn from it rin. Parang yun nga, 'di ba? Ako, 'di ba, parang sabi ko mga previous natin na na I always live sa present. I don't always think about the Future. I don't think too much about the future and the past. So, malaking bagay na always thank God every time you wake up. Malaking bagay. Tapos, it's really a good start for your day na to thank God na nandito ka pa rin. Pwede nga yun, good energy ka agad na Oo. pagkagising. Hindi, i-add ko nga yun. May tama si Third. When you wake up, just try to thank Him and then try to think 5 things na thankful kayo na meron. And you start with your day with gratitude na. And importante yan. If you guys try to do it every day and be a habit, just be thankful on what you have. Yung day nyo, iba yung magiging it's just positive because you started positive with your day, diba? Thankful ka kagad, no? Grateful ka kagad. And just try to think of it. What is 5 minutes of talking to God pagising mo? Kasi kung iisipin mo, madami kang 30 minutes na Oo, bro. may mga 30 minutes ka nga sinasayang nga, 'di ba? To phone, social media, Instagram lang, scroll. to scroll lang. What is 5 minutes? Yeah. To 5 like. minutes, 10 minutes. To like. Para to like, 'di ba? What is Buwasan na nang bumanda sa'yo, ha? Nag-live kasi ako na. Bumanda. Hindi, pero yun, what is 5 to 10 Oo, minutes or 3 yeah. minutes to talk to God na to thank lang na you're alive pa. Kahit start slow, a sign of the cross. Tapos Yeah. next time, thank you. Yun, ganun. Thank you, Short nagising prayer. mo, ganun. Oo. Di, okay yun. Like, ako nga mismo, apply ko yung mga sinabi niyo eh. Pero dagdag ko lang rin, influence si God. Sorry, di kita na-mention, dear God. Never doubted you for a second. Pero kasi ikaw yung reason kung bakit talaga ako di ko masasabing mabuting tao, pero ikaw yung isa sa rason kung bakit ako gumagawa ng mabuti. Syempre, alam mo yun, Tama. yung mga teachings, mga gospel, ganun. Hearing Jesus' story, ganun. So, nakaka-influence na gumawa rin ng mabuti because of you. Thank you, dear God. And na-appreciate ko rin na every Sunday na you do it as a habit. Oo nga, day. Alam mo, Sobrang proud nga ako every time na nakikita ko na morning, tas automatic na Hindi, alam mo, singit ko lang rin. Di ba parang may nag-mention kasi sa akin na parang dapat di ko sinishare yun as a story. Sa church daw, parang dapat di ko sinishare. Pero ako kasi, kunwari may iba ako nakita na nag-story ng church, lalo na sa church, hindi sa basketball, promise, hindi sa 2K or something, ano pa ba yung mga hili ko. Basta yun, pag may nakita ako nag-story ng church, tapos di ako naka-church, parang naiinggit ako. Di naman, in a good way, di naman na parang, tangin na neto. So, walang ganun. Like parang, shit, sana nag-church din ako, ganun. So ako, ginagawa ko rin, na malay mo, may mahawa din or may mainggit rin in a way na parang church rin kaya ako kasi nag-church si Allen. So ako, ganun, kaya ako rin siya sinishare kasi Maka-influence. so, ako mismo na-influence sa ibang tao. Di ko naman to ginagawa last year or parang Yun nga in my years ago. Pero kasi, alam mo yun, once you grow old, parang na-appreciate mo talaga si Lord. And minsan kasi pag nasa church ka, parang, alam mo yun, kahit nandun ka lang, nakikinig ka ng gospel, parang nag-release ka ng bad energy. Tapos pagtapos mo dun, sobrang fulfilling. Parang after ng good energy. Pero maganda yun na hindi mo masyadong pinansin yung mga negativities. So, meron ka rin platform na kasi to inspire people. And sino ba yun para, I mean, siya over, di ba? Parang, I mean, at least nakaka-inspire ka ng tao. Yun yung pinaka-importante, di ba? Pero yun nga, parang respect rin naman natin kung ano yung perspective nila. Pero, yeah, gets. para sa akin, baka sa paniniwala nila, Yeah. parang foul yun kay Lord or something. Pero para sa akin, pero parang di naman siya mali. Pero okay yun na you didn't, parang di ka pumatol. Kasi you know naman you're Tsaka not doing feeling ko yung anything purpose ko wrong. naman kasi wala naman negative na parang, alam mo, Exactly. in-upload ko to para lang, wala, ano ba masama dun? Diba parang, buti nga, minsan nga yung mga shots sa story ko before eh. Yun parang feeling ko, I mean, way before talaga, diba, proud ako na, every night. Tapos meron ako mga nababasa sa social media na yung mga nagre-reklamo na pag may nagawa good deed yung isang tao, but pinopost yung mga ganun.
So, I really think about it na parang there's nothing wrong kung ipopost mo kung may ginawa kang tulong. Kasi you wouldn't know kung ano yung effect yan sa ibang tao eh. Kung siguro sa iba na mga nagrereklamo na parang, ay, ba't mo pa kailangan i-post? Why not do it silently? Para sa akin, that's one of my favorite videos na nakikita ko. Yeah, sa TikTok. di ba? Oo, ako rin. Yung tinutulungan nila yung mga homeless na ganun. I was like, parang grabe sa feeling eh. Yung nabibigay na, so, kudos to yung mga tumutulong doon. And it's okay. And of course, yung mga tumutulong silently. Hindi mo naman kailangan din i-post talaga. Pero as long as nakakatulong ka, kaya siguro sa lahat ng mga tumutulong dyan or pinopost nila, if ever na may mag-comment sa'yo negatively na why post it? Parang wag mo na masyadong isipin kasi di naman sila yung reason kung bakit ka tumutulong eh. Tumutulong ka kasi yun yung gusto mong gawin, which is yun yung parang okay para sa'yo. So just continue what you're doing. Pero paano ba si Vern? Paano ba kina-consider ni Vern ang isang private victory or small wins? Ano ba yung small wins ni Vern? Isang Vern Ong. Natalo ba si Gab sa 2K? Small victory ba yun? Or big wins yun. Oh, big win. Basic win daw. Kasi may bira lang, no? Grabe, big win. Hindi ko na kinakount yun kasi Ano siya? ano siya eh. Given. Ay, sorry. Sorry. Daily habit. Sanay na ako. Daily habit. Toothbrush, di ba? Parang ganun lang siya. Ay, sorry. Go. Ang hirap, anong last? Hindi, parang nasabi niyo na lahat, pero yung iba siguro dun sa private victory ko or small win siguro. Ito lahat ng ginagawa ko, yun nga yung pagpa-vlog or yung pagpa-podcast. Parang, itong pagsasalita, di talaga ako, Di na mahihain. sobrang mahihain kasi talaga ako. Pakunti-konti, mahihain pa din, pero pakunti-konti na overcome ko na. And, Mga TikTok dance. yung mga ganun. Kasi, yung mga ganun naman, di ko naman siya ayaw. Pero Pag madali lang. Pero pag mahirap, aayawan mo. hindi, minsan buong araw kami ni Riva nagpa-practice. Wala talagang hirap. Hindi talaga para sa akin yun. Pero tinatry ko pa rin para may matuwang fans or kasi di ba meron ngang group chat ako na kasama yung mga fans. Parang halos everyday sila nagsasabi wala bang vlog, wala bang kahit saan ako mag-post sa Instagram, TikTok, sobrang saya na nila. So, yun yung mga small wins sa akin na pag naka-upload ako sa kahit saan platform, yun, may napapasaya kasi ako. Tapos yung gym din. Yun. Para sa akin, pag naka-gym ako, small win na siya. Eating not healthy kasi cheat day. Big win ba yun? Small win. Pero grabe rin yung ano mo ngayon eh, yung Physique. physique, pero yung discipline mo ngayon, yung mental discipline mo na parang if you want to do something, parang Pating sa kain kasi kasi. sobrang hirap kasi yung diet talaga, sobrang Yan hirap yung pinaka. talaga. At sa totoo lang, sobrang hirap talaga ng diet. Kung mahina lang talaga, mahina ka mentally talaga. Kasi Wala kakainin di ka mo nun, talaga promise. kakayanin. Oo. So, sobrang Gusto ko nga mag-large fries tsaka crispy pata ngayon. di lalo na diba? Di may mga times kasi pag dumadaan ka tapos naaamoy mo na yun. bango. Wala. Parang hirap pigalan. So parang sobrang si Vern may mga ginawa ka Nagra-rice. diba? Kaya niya pahit ko kakain ka sa harap niya. Pipigilan niya yun. Hindi, gusto ko rin kasi maka-ano talaga. Yung totoo dito vlog gusto ko rin kasi maka-inspire or influence. Kunyari, kila Justin na di pa na-achieve yung body na gusto niya. Yan, Totoo, lagi ko siya sinasabihan talaga na, Buds, 1 year ka na nag-ano. Tara, so, naman. ko talaga siya na, yung mga ganun. Constructive criticism. Hindi, yun naman. Actually, yun naman talaga. Ikaw doon yung sasabi niya. Add ko natin kanin. Yung napasok ni Vern yun. Kasi yun niya, yung, ako din kasi yung person na gano'n, yung parang, hindi niyo lang din papansin niya. Pero yun niya, kinukuha ko kasi yung mga traits na, kaya dikit kay Ash lately kasi gusto ko ma-absorb yung mentality niya na ganito gagawin niya, ganito. Kumbaga, alam ko kasi yun, alam ko naman na yun, pero nahihirapan akong i-apply pag hindi ko siya kasama. Nag-gets mo? Kaya tinatry ko dumikit sa kanya until makuha ng body, makuha ng sistema ko na, okay, ganito na, ma-adapt ko na yung ganung behavior niya, yung ganung knowledge niya. Kasi mahilig ako ganun, mahilig ako yung tipong sumasama talaga sa alam kong ay makakatulong sa akin to. Kaya sumama ka rin kay Jason dati. Tama yun kasi totoo lang nakakahawa yun. Nakakahawa Pag yun. kasama mo palagi gano'n, parang grabe tumubot or ganito ka naman, nakahawa ka rin. Kaya ngayon nakaka-relate ako sa sinabi nito at saka yung sinabi mo kanina. Kasi ganun din ako yung tipong hindi ka sumasama dahil
gusto mo lang sumama sa kanya dahil may ganito siya o may hindi. More on, natututo kasi ako. Unconsciously, alam ko ma-adapt ko yung gusto kong trait sa kanya na ginagawa niya na alam ko somehow sa future magbe-benefit din ako or ma-apply ko yun somehow. Siguro ngayon hindi pa. Katulad nga yun, sa pagkain. Ako medyo cheater pa nga ako sa pagkain. Nagdadaya ako. Cheat mamaya. Sweet tooth. Ayan, mamaya pagkatapos na itong podcast, mag-cheat tayo ulit, di ba? Ako lagi naman. Yes, eh. Starbucks Lagi naman crap. cheat. Di ba? Whipped cream. With whipped cream. Ano favorite mo cheat? Ano weakness mo? Yeah, Mali mo, padala na ng... Weakness. Top. Kahit marami. Top three. Top yan. Top Hindi, three. pero kasi pag dessert din talaga. Hindi ba yun, parang, Sweet tooth. saan ko ba natutunan kasi sweet tooth na yan? Pero more on kasi pag dahil niya sa diet, meron kasi mindset na pag the more niya iniiwasan mo, lalo ko naiisip. So parang, kunyari, iiwasan ko yung sweet. Suppose after a month, parang, ay, isang buwan ko na itong hindi Kaya alam ko kinakain. na, bili ka na lang ng Ninja ice cream. Tapos Ano yan? gawa tayo ng mga ice cream. Pwede. Yung Ninja ice cream yung 20,000 yun eh. So, i-freezer mo, tapos paglabas sa freezer, magiging ice cream na. Lalagay mo sa Ninja ice cream. Pwede. Pero yun nga. Tawang kita, promise. Bilhin mo na ngayon. Napromote na! Tayo yung makinabang. Tama. Sakto, walang trabaho. Hindi nga sumama ka sa akin na pa anytime ka tuloy. Ayun lang, namagastos ako sa ibang bagay. Pero hindi, yun nga yung sasabi ko na ano. Okay lang, oo. Kaya sabi ko yung umpisa pa lang, di ba? Laking bagay ng friends talaga. Kasi alam ko taga from the start, itong group na to, marami ako makukuha na lesson. Marami ako mapipick up na hindi ko ginagawa before or kung ginagawa ko man before, may enhance talaga pag sumama ako sa mundong to. Parang alam ko hindi. Tsaka yun pa yung kagandahan sa atin, sa inyo. Tayo yung barkada, hindi kanya parang hindi ka judge. Oo. Parang hindi ka naman, tutulungan ka talaga niya. Natutulog Oo, lang. Ito nyo kasi pabigat- sabihin ng ganun. Pabigat to si Justin, yung ganun. Parang wala kayong ganun eh. Pero Pero hindi ako wala yung real talk. May Oo, yun maganda nga yun. Maganda yun. yung ito niya, di ba? Oh, yun, real talk yun. Na, totoo naman na, yung just sabi ko, aminado kasi ako, yun naman ako, aminado naman ako doon na ano. Kaya natutuwa ako kay Verna. Yung discipline na niya, yung katulad niya sasabi ni Third kay Verna, iba yung drive eh, iba yung passion ni Vern in terms of talaga sa fitness, sa ganyan. So yun yung ina-adapt ko. Actually, yun nga, masimula natin sila ni Jason na yung addiction doon sa fitness talaga, ibang level talaga yung part Kayong niya. dalawa. Hindi ko lang pantay sino mas sobra, So, pero kayong dalawa yung sa So, drive sa gym. iba talaga. Kaya yun, tinatry kong kunin talaga yun sa Evern lately. Itong mga ganun. Parang dapat, kunyari, si Bro maging busy na ulit. O kunyari ako maging busy na ulit. Dapat nakuha ko ng sistema niya. Nakuha ko ng yung paano yung action niya. Doon niya sabi ni Third kanina yung paano ba gumalaw to si ganyan. Yung mga ganun Try ko ba? yung maging better. Oo. So, katulad mas sa'yo. malapit na diet. Katulad sa'yo, di ba? Paano ka mag-basketball, kung gaano ka ka-addict sa basketball. Parang sabi ko, iba din yung drive nito ni Alan pati sa basketball. Parang, kumbaga, kinukuha ko yung addiction Hindi, mo. masarap kasi Pero maglaro sa ibang way. Kumbaga, Talaga dapat maglaro. magawa ko to sa ibang Sobrang bagay. passionate si Allen sa... Oo, sa basketball. Kaya nga lang di ako nag-player, no? Pero sarap talaga kasi maglaro. Mm. Pero kaya ako rin naman kasi talaga kayo best friends. Kasi same tayo lahat. Favorite yung sport na yun. Pero for this couple previous years, parang di ko lang alam, pero parang feeling ko like towards kay Gab, parang mas grabe yata yung training mo ngayon compared dati. Sa workout, sa Sa lahat. workout. Totoo. Ay, hindi lang ako sure. Kasi di ba may mga midnight, minsan nag-workout ka umaga, tapos midnight mag-workout ka pa Oh, ulit. parang yesterday yata, galing ka sa third floor, nag-workout ka ba ng late night? Grabe yun. Hindi kasi, first ever lead role ko. So, Mas sumipag. I would regret it if I didn't give everything. So, prinamis ko yung sarili ko na like physique-wise, mentally-wise, spiritually-wise, book-wise na ready, sa script ready. I just wanna give. Kasi, never know, I would probably wouldn't even get the opportunity like this kung hindi ko ginawa pa. Kasi I had an opportunity like that and I didn't take it seriously because I was new pa lang. And now that, yun nga, it made me realize na hindi ganun kadali na to have a lead role. And ngayon ito yung first ever ko. So, yun nga, I was just driven lang talaga ako ngayon. Kaya, because I just don't wanna regret anything. Which is good. Oo, sobra. Yun yung kay Vern. Pero ano pa talaga, parang mahilig pa talaga kayo sa sweets. Kasi para sa akin sa sarili kong parang para sa akin, para nakikita ko siya as para sa mga bata yung mga sweets, yung mga ice cream. Ako gusto Hindi, ko compare ko na lang sa Energies. poison ko. Iba kasi masarap eh. Kunyari, hindi kasi umilig sa matamis, so ako sa maalat naman or sa rice. Masarap kasi kunyari sasama mo talaga yun. Ako grabe talaga yung sour belts.
Grabe. Oh, Ay, di, mahilig rin pala ako dun. Rin, di ba? Oo. Grabe yun, sour. Sa tapes pa. Oo nga pala. Especially yung sa movies, yung alam mo, Ay, oo. yung candy corner. Candy corner, katik po. Yung Pero color si blue rin. Popcorn, may ganon ka, may burger ka. Grabe. Pero si Sarap. mahilig siya sa Popcorn, popcorn. yun doon ako addict. Oh, yan naman po. Yung mga hindi ko kaya, popcorn, yogurt, yun lang siguro. Ako naman ako sobrang sweet tooth talaga ako Yeah. sila dati. Pero pag may something ako na parang gusto ko talaga, kaya ko pigilan siya. Like Yun maganda. there comes a time na sobrang concentrate ako into Oo. physique and workout. Di talaga ako nagsisweet noon. Naalala ko nga yun. Babalik yan, babalik. 2 hours. 2 Pero- hours pero- na. Gago na ako yun yung Sa parang, baba yun, di ba sa ikaw baba. win yun? Ako lose yun na parang, tangin na si Third, nag-gym mo. Ako nakahiga lang. Nalala ko siya rin, workout. Oo. Sige, Third, sunod ako, mamaya na ako. Hindi, pero di ko alam kung ganun lang talaga ako. Pero yun nga, pag sinet ko talaga yung yung mind ko into something, alam ko na parang kaya ko talaga. Kasi na-experience ko na na parang I should pag gusto ko, like yung rice. Dati, di ba, ako 5 to 6 years Kasi na ako tsaka na. player ka rin, di ba? So malakas ka Oo, mag-rise kasi dati. nung varsity ako, hindi talaga kaya na hindi ka mag-rice eh. So grabe talaga ako mag-rice dati. Tatlo rice ka dati. Pero di ba? like, kita mo ngayon, 5 or 6 years na ako na hindi talaga nagra-rice. Magra-rice lang ko siguro in a year, siguro once or twice siguro. Occasionally. And sobrang konti pa nun Yun Tapos- yung poison ko rice. So, feeling ko, sobrang hirap nun sa ibang tao. Pero, di ba nagawa ko? So, feeling ko kahit whatever I put my mind into something, kayang-kaya ko talaga gawin. Yun yung mindset ko. Kailangan lang talaga ng isang parang you just clicks eh. hindi, kailangan mo lang talaga, kailangan mo lang talaga mag-step talaga. Kasi pag na-start mo na yun, at least, for example, pag mahirap lang naman dyan is first months, first ilang weeks. Pero pag Result na, pag maadik ka umabot, na. pag umabot ka na into 3 months, may isip mo na, shit, kakain ako nito. Pero 3 months na Sayang ako yung di 3 kumain months. So, why not tuloy-tuloy ko na? Tapos may mamalayan mo, 1 year na, 2 years, 3 years. So, feeling ko, Payo sa'yo ni Third Buds. Huwag ka na mag-sweet. Hindi ako. Sige. Pero sa akin kasi... Sana ito na yung time na, start na to, tuloy-tuloy na yun. Sa- Hindi, sige, Focus. mahilig ka sa sweets. Ninja. Hindi, actually, Hindi, Ninja again? ito na lang, di ba mahilig ka sa sweets? Kasi ako mahilig rin. So, lagi yung puro FYP ko mga sweets na healthy. Nakakagutom yun na yung pag lumalabas pagkain. Pero Greek yogurt, tsaka Oo. fruits. kung sweets. Greek yogurt, tsaka fruits. Tama yun. maganda nga sa'yo, may pera ka pa. So, pwede mo like kumbaga hanap ka ng alternative. Di nasasayangan kasi ako sa kanya. Ang lakas niya sa run, sa bike. Oo, sa Hindi, tapos lalo na ngayon, parang almost every day ka nag-workout. Lakas mo sa defense. So, feeling ko sa basket. kung may Chris Ross. Hindi, tsaka magaan ka ngayon eh. Hindi, tapos feeling ko kung may matitweak ka lang sa sa Mindset. diet mo. Or sa, I mean, tuloy-tuloy na yan talaga. Kasi wala ka na mali sa gym eh. Lagi ka naman nag-gym eh. Hindi. Tumatakbo. Hindi ka naman din nagre-rise minsan. Oh, hindi ka rin nagre-rise. Hindi, actually, yun nga. Yan, nag-iisip ako habang pinag-uusapan nyo yun. Kung Sakyan, sweet tooth kulang. ba ako o ano ba talaga Sa ako. Pinag-iisipan. pakulang, Hindi, tingin mo ano yung mali, yun na lang. tingin ko more on Hindi, yun nga nasabi mo na pala, tulog. Yun din, yun talaga mali. factor yun, tulog. Pero, Then, yun talaga yung pinaka kasi big factor sa akin, yung importante talaga tulog. promise. Oo. Ako lakas ko matulog, bro. Ayun nga eh. Oo. Ito si Ash, isang lang dyan, tulog na kagad. Hindi ako matulog. Cellphone lang, tulog na kagad. Ito rin eh, mabilis ka rin makatulog Oo, eh. grabe. Mahaba. Favorite ko matulog. Ako lang ata sa atin talaga. Si Hindi mo Tulog kaya mabilis matulog makatulog. Kaya ako pero mababa. Parang lagi kasi Dapat tumatakbo talaga, yung utak ko, hindi ko 6 to alam. Ikaw, graveyard shift ka pa naman, mahirap. May- Hindi ka nakaka-8 sa isang araw. O nakaka-8 naman. Parang sobrang rare na maka-8 ako. Oo. Di, ang bilis ko kasi Sa shift magising. mo, di ba, Oo. 8 to 6. Di, pero kahit bawiin niya sa... Hindi, parang kahit naman 1 ako kasi siya, na-try ko bawiin na- niya. kahit magpalit ako ng schedule, let's say, kahit umaga let's say yung work ko umaga, gawin ko umaga. Hindi talaga, meron talaga akong, never ako, parang, never, hindi ba never? I mean, nagigising. Yung utak ko kasi tumatakbo lagi, parang lagi ako may iniisip. Lagi ako okay. Kaya gusto ko yung parang sinashutdown yung utak ko, na parang tulog ka agad. Mga ganun. Sarap rin matulog kasi minsan, kunyari, share ko lang nung depressed ako. May time na yung sa talo natin. Pag natutulog talaga ako, alam mo yun, parang after ko matulog, parang feeling ko, refresh ako. Tapos naisip ko pa rin siya, pero less sad. Parang iba pag nakatulog eh. Totoo. Sasarap yung mood, gaganda yung feeling. Ganun. Kaya nga yun sa amin ni Ash, parang pinipili ko sumama kay Ash nga para nga makuha ko yung behavior niya na yan. Kasi naniniwala ako pag ako yung taong sponge eh. Mm. Kung sino yung kasama ko, nakaka-adapt ako eh. Ina-absorb ko talaga lahat nung
na-absorb ko yung mga behavior or yung mga traits or ginagawa ng mga kasama ko. Ganun akong type of person. Yung think ko yun, more on dun ako. Kaya ngayon, si Ash, buti na lang, tinutulungan ako ni Ash ngayon, may influence na mag-workout talaga. Kaya siguro nagpalit pa ako, nagdagdag pa ako ng gym kahit hindi naman talaga. Free training. Oh, parang hindi naman free training, more on, banding na rin eh. Oo, Banding din totoo. kasi sa mga nag-enjoy naman ako sa band. Plus, masasarap kasi mag-workout pag may kasama. Mas enjoy yung may kasama ka mag-workout. Tapos, para kayo naglalaro na lang, hindi na siya yung parang, di trabaho to, or kailangan ko itong gawin. Parang di ko na siya naisip. Patuloy ko nag-workout kami, hindi ko na naisip. So, Or Hindi kasi nagiging routine mo na. parang, Kung sino man gusto magpa-train kay Fern. di ba, yung mga ganun. Makakasabay pa si Justin. Hindi, yun. Makakasabay Gusto ba si nyo Justin? makasama palagi si Online Justin. coaching, Pa-train diba? kayo kay... Kung gusto niyo kasama kami. Kasama kami. Kay Vern. Dati ko pa yan ako, certificate. Ayan, oo nga Bago tayo pala. mag-open for work. Ayun, ano ba yun? Small wins ba yun? Your mga Kasi ano yun, Yun, small win yun. Big win. Big win Big yan. win yun. Big win. Big win yan. Certificate. Wala pa eh. Yung natalo yung Suns sa Minnesota. Big loss sa kanila yun, hindi ako kasali. hindi daw siya kasali. Hindi ka. Pero bad trip. Ano mo na? ano pang mga- Hindi, yung mga, dagdagan ko lang mga small wins. Yun. Siguro yung, pag may nagtatanong sa akin, yung parang pag nakakatulong ako, kunyari, si Ali minsan nagtatanong-tanong rin yan sa akin. Tapos, Sakit tuhod ko, paano ba? basta mga ganun, kahit anong tanong, basta pag nasagot ko, si Dos din, di ba? Parang sabi ko, ito yung mga pinagdaanan namin lahat. Itong barkada, sabi niya. Tapos paulit-ulit naman siya, swerte ko sa inyo, ganun. Practice mo yung okay si mo. Yung isa tumatawa. Na competitive. Grabe yun. Kasi yung ano din, yung dati kasi, yung wala ako sa hulog, parang pag bad trip ako pag 2 p.m. na ako nagigising. Ngayon pag morning, parang small wins na para sa akin. Ang saya ko na pag nagigising ako ng morning. Tapos pag marami ding ginagawa na productive, yun, small wins. Ano pa ba? Pag nalalaro si Athena, gano'n. Nabibigyan ng time si Athena kahit busy schedule. Influence ako si Auntie. Kasi naalala ko yung nasa hospital si Daddy, parang isa sa mga last words niya, parang paano yung mga anak ko, may due na tuition fee. Sabi ni Auntie sa kanya, ayaw niya pala yung kinakausap si Daddy na. So pinasabi sa atin na, Hindi ko nga alam yun eh. alam mo Sorry yun? mga kuya, ano yun? Kuya Matters yun. Ba't ko yung ate? Alam ko yun. Kuya. Ako siguro naglalaro lang. Emotional ka lang nun that time. Sabihin niyo sa daddy niya, huwag niyo nang isipin yun. Ako na bahala. Ako na bahala sa inyo. Parang gano'n siya. So yun. Gusto ko rin parang maging gano'n na parang si auntie na di naman niya tayo anak pero parang yun. Simula niya tayo. Diba parang isa yun sa nakaka-influence. Parang sobrang buti niyang tao. Parang gano'n. Parang gusto ko rin maging ganun kabuting tao. Marami pa. Friends, family. Mga kapatid ko ever since parang yun, binibi nila ako, ganun. Spoiled. Tapos sa friends, na-inspire din. Na-influence din kasi sobrang lahat hardworking. Tapos tulungan talaga. Walang yun talaga yung maganda. pababa, promise. Tapos parang lahat kayo one call away lang, ganun. Tapos si Riva, syempre. Yun! Save the best for last Ang dami niya talaga binago sa akin eh. Basta ang dami niya binago talaga sa akin na di talaga ako ganito dati. From madami babae to... Hindi, From main chick to... Ay, sorry. Hindi ba? pero daming nakaka-realize kung paano nagbago si Vern. Naging better version ni Vern dahil kay Riva, di ba? Lalo na sa pag-vlog, doon talaga nila mapapansin. Pero pero nothing taken kay Vern kasi parang hindi rin naman mangyayari yun kung hindi siya mismo yung kusa. Kahit anong influence. Si Eva lang nakakita ng potential mo. Kasi kahit anong influence sa'yo ng tao, Hindi kung mo hindi ka mismo i-accept yung kung anong gusto mong gawin sa Kagaya life mo. Kagaya ng anak niya. Anak niya dati. Grabe, dami na nag-influence doon, ha? Hindi ko naman alam kung nagkulang pa yung mga nag-influence doon. Hindi ko na rin masabi. Grabe. Ay, di mo pala third anak mo. Ano ba yun? Wala akong anak doon. Ikaw nagbayad ng Wala. Yun, si Riva. Basta sobrang dami niyang in-influence talaga sa akin. Tapos si Athena din, parang tama nga si third, parang may purpose ka na di lang ikaw iisipin mo talaga.
lagi na yung anak mo. Sige, idagdag ko na din. Siguro, Yeah. hindi. Alam mo, Amin na pala. Hindi naman, amin hindi. May anak na po ako. Siguro tips lang dun sa, kunyari, kasi katulad ka na, sabi ko na-experience ko yung mga bad day. Yung mga ganun. Siguro isa sa ma-share ko lang sa inyo din or sa kanila din na ano. Hindi ko alam kung libro to or hindi ko matanda kung saan ko nabasa eh. Yung malaking bagay din kasi yung may time na, di ba, sinasabi ko isang buong araw ako bad trip yung last time. Tanda ko lang, hanggang ngayon pumapasok pa rin naman sa utak ko. May nabasa kasi ako na parang okay lang na isipin mo bad day ka first half of the day. I-mindset mo pa rin, ang bad trip ako hanggang alas 12 lang to. Parang try mong i-mindset kahit sobrang bad trip yung emotions mo. Sobrang bad trip na, sobrang down yung ano mo. Sabi mo, hindi mamaya hapon magiging okay ako. Hindi, napakinggan ko to kay Kevin Hart. Kay Kevin Hart ba yan? Yung parang pag may problema kayo, ano yun, pag tinulog mo, wala din. Yun, Problema mo yun pa yung rin naman. ginagawa ko. Problema, hindi na productive. Hindi, dadagdag yun pag parang Oo. pagpapakain. Compound. Hindi, yun nga, pag iniisip mo yung problema, Okay. mas lalaki. Kaya nga, Move on lang. You just have to look at the situation. Kung magmamatter ba in 5 years, kung hindi, just think about good stuff. Kasi, yun nga, yung libro na Secret, diba? It's how you look at situations. Kunwari, traffic, mas mababad trip ka pa. Mas makukuha mo negative energy. Pero if you is like traffic, okay, mas I have time for myself na makapag-isip o kung ano ba yung mga bagay. Pag-away ka pa sa Hindi, mga ibang hindi, tapos may nabasa, hindi ko nabasa, or parang may napanood ako na parang, for example, yun nga yung traffic, di ba? You should always think about it na not negatively, parang Totoo. positively. Kasi, for example, na-traffic ako ngayon. Kasi kung di ako ma-traffic ngayon, ma-aksidente ako in the long run. May mga, At may reason. may Malay reason- mo, pag nauna ako. may reason kung bakit, for example, na-delay yung flight mo. Oo. Or di natuloy yung flight mo, okay lang to kasi baka pag natuloy yung flight ko, baka maaberya yung aeroplano, may mangyari dun sa ano. So there's a reason kung bakit hindi to natuloy. You always think positively sa mga negative stuffs na nangyayari sa buhay mo. Kunyari si Alin, hindi naging singer. Naging ano naman siya. Oh, Viva Max for example, artist, hindi ako naging singer, Diba? pero kaya pala. Better path. Better for yun. Diba? Kasi hindi napunta doon kasi malay mo. Mas Oo, di ba? Mas may better pa ang darating. Ay! Hindi, pero yung totoo yun. Totoo yung sasabi ni Third na yung perspective talaga, nagmamatter yun. Yun nga, kunyari, pwede mo naman kasi isipin, traffic na nga, bad trip ka na. Huwag ka magabad. Uy, bye-bye. Ay, sorry. Pala. Ay, tanggalin. Wala namang ano dito Relax lang. Kaya, small wins, nasarado mo. Hindi. Loose yan. Okay. Ayun, tsaka siguro dagdag ko lang din doon. Maliban sa perspective na sinasabi ko nga na, yung sabi nga pala natin na perspective. Siguro yung katulad ng mga small wins kasi malaking bagay yung compounding. So yung mga simpleng bagay na kunyari katulad nga sabi natin yung workout. Compound exponential, parang nagpapatong-patong siya. Compounding. So hindi mo napapansin yung everyday ka pinupush mo yung sarili mo, tumayo man lang or pumunta sa gym. Long run magugulat ka bilang ang laki na pala nun, bilang ang ganda na pala ng katawan mo. Yung pinakasimple yun nga na analogy ko doon kunyari na workout ka, di mo wala kang goal. Basta nag-gym ka lang. Parang gusto mo lang lumakas, pero magugulat ka one day. Ang ganda ng physique mo, ang ganda ng katawan mo. So, yun laking bagay nung small win. So, lagi nyo isipin yung kahit maliit na bagay yun, dapat i-appreciate talaga natin yung mga bagay na yun. Kasi hindi natin alam, long run, mas malaking panalo na yung mangyayari sa atin. Try to be consistent every day. Katulad si Jason, siya yung taong sobrang consistent Lagi, sa kanya ko kinukuha yung ganung Parang mind. may schedule. Oo, parang hindi mo pwede siya ma-break. Hindi mo siya pwede ma-break sa isang bagay. Which is, bad trip sabi ng kaibigan kasi parang, ka lang, labas lang tayo. Pero wait, mag-gym muna. Tapos tapos ko siya. Pero kung iisipin ko, kung titignan, mas tama yan. tama yung mentality niya. Tama yung ganung perspective, ganung mindset sa kanya. So, yun yung mga bagay na dapat ginagawa pa rin natin. Kahit sabi mong bad trip ka, wala tayo sa mood, try to be consistent. Labanan lang natin yung katamaran or yung kinaka-bad tripan natin. Kasi matatapos din yan Ibahin mo lang yung mindset mo. Ako, ginagawa ko ito, kinakos ko sarili ko. Parang kinakontra ko nga sarili ko. Di, okay na, late ako, tatanggapin ko na. Parang acceptance pa rin. Tatanggapin ko talaga na ganito na wala Kailangan ko nang bumawi na lang. Parang ganun. To move forward. Tsaka, malaking bagay yung alam mo yung gusto mo maging identity. Kasi pag alam mo yung gusto mo mag-identity, somehow, yung mga basic na small wins na yun yung magiging result mo by the end of the day. Let's say, gusto mo
gusto mo maging mayaman na tao. Yun yung identity na gusto mo, mayaman na ma-influence ang tao or makaka-influence ka. So, gumawa ka ng mga small things na at this moment na makaka-influence ka. Let's say, maglikpit to, pagkatas nito, lilikpitin natin. So, yung small wins na yun na nilikpit ko to, unconsciously kayo, hindi nyo napapansin yun. Pero kung everyday ko ginagawa na ako maglilikpit niyan, nagkukusa ako, hindi yan, mabubuta lang kayo, uy, parang kilala ko si Jason, naglilikpit yan eh. Yung ganon. So, in a long run, magmamatter yun. Kaya laking bagay, ako yung suggestion ko sa mga, siguro sa mga buddies natin na know your identity talaga. You know your, kung anong gusto mo maging mangyari sa buhay mo. Kung sino ka, sino ang gusto mo mangyari sa sarili mo, parang ganun. Alam mo yung gusto mong puntahan. So, malaking bagay yan para ma-achieve mo yung gusto mo talaga. So, yun. Tsaka, payo ko lang, isang libro, sa libro ko ito napulot eh. Parang, yung Atomic Habit. Yung bagay na. Atomic Habit. Yung isang libro na na-influencehan sa akin na pinili kong basahin, medyo nagbago yung mindset ko. So, every time natamad ako, sige, power of show up. So, alam mo yung, binanggit kasi ito yung power of show up eh. Kahit wala akong ginagawa, basta napunta ako sa lugar na yon, for sure makaka-push up ako or kunyari gym ako. Kahit di ako nag-workout ng full, alam ko nag-push up naman ako. Okay na yun, kesa naman sa wala akong ginawa. Gets mo yun? Kesa hindi ako nag-workout, wala akong ginawa kesa natulog lang ako sa bahay. Pero tapusin mo na yung workout, nandun ka na eh. Ayun nga, yun eh. Pero yun yung next. Yun yung next. Kaya nga itatawag na power of show up. Kasi pag nandun ka na, pwede ka na mag-improve sa... tuloy na. Ako FHM na lang binabasa mo. Hindi ko alam yun doon. Pero yun lang. Yun lang naman yung sa akin doon sa mga gusto ko i-advise sa kanila. Ako dagdag ko lang rin si Lord nga pala sa small wins. Pag nagpe-pray, laging may... Basta, di naman ako nanghingi ng sagot pero kusa nagkakaroon ng sagot eh. Oo, totoo. Kasi yun nga, kay God kasi di mo naman alam kung anong bibigay talaga sa'yo. Kahit pinagdadasal mo yung pala, may iba siya gusto gawin. Tiwala lang talaga tayo sa kanya. Totoo. Have faith lagi. Kahit sobrang hirap. Totoo. Totoo yan, kahit sobrang hirap na. Kasi lahat naman ng ni-wish ko before, hindi naman yung hindi nangyari pero mas maganda pa pala yung binigay sa akin. Malalaman mo na lang yun pag may moments yan na, thank you Lord, nandito na pala ako, parang ganun. Hindi naman tini-wish ko pero mas better pala to, parang ganun. So, ayun, may dadagdag ba kayo? Okay na. Yun, sana, si Jason sana, kung nandito. Ay, ano kayo mga, Pero bang natin malaman next week? Nyo rin, lagay nyo rin yung mga small wins nyo dyan. Oo. Kung may ano ba yung small wins nyo? Kasi malay mo, small wins na rin pala, nagagawa rin pala namin yun. So, at least makonsider rin namin na small wins. Yung pala para sa amin, regular routine lang, diba? Pero small win pala sa inyo. Tapos lalong may inspire kami na, shit, tama. Totoo. Small wins may maligo. Ako nung break up ako. Hindi, big win na sa ligo. Dapat yung small wins yun, 3 liters of water per day. Ay, yun pala, hindi ko pa nagagawa yun. Hindi ko pa nagagawa. Hindi kasi, si Vern pero ako mahilig kasi ako sa tubig. Ako rin, mahilig ako sa tubig. Sorry, guilty ako doon, hindi talaga. Hindi talaga. Hindi na. Mahilig nga rin ako sa coke, pero tubig. Hindi small wins yung Coke regular eh. Ano yan? Bad Bigyan win. nyo na ako. Huwag na natin ko na isipin. Basa tayo comments. Yan. Comments. Basa comments. Here because of Justin. Here because of Gab. Kay King KCLM. And John Zanelli, here because of God, watch thoroughly because of Vern stayed and watch every episode because of Justin. Oh, God. Kala, nabubuhat ako. Totoo ba yan? May heart pa, bro. Shoutout sa'yo. John Zanelli. Ito kay Zeal05. Teka, rewatching before going to sleep. So kaleg. My high gab heart. Grabe, rewatching. Pero grabe nun, di ba? Yung mga episodes natin parang mahaba na yung 1 hour. Oh. Pero nire-rewatch. Madami nagre-rewatch eh. Solid. Parang grabe. Grabe, nakakatuwa. Yung pinapanood talaga nila. Cyril Medina 2894, Gab, the way he talks, he's so humble, man. Sobrang humble talaga. Guys, inspirations, kung may ideal perfect man, ikaw na yun. Totoo yun! Kudos sa'yo, Gab, love mo. Swerte na magiging partner mo. Yun lang, wala pa ngayon. Pero swerte talaga.
Okay, next. Ayun, Sarah094, improving na confidence ni Vern at ni Jason sa podcast. Yun. Shout out, Jason. Hawaii Improvement. po sila. Kami po nahawa kay Jason. Pero totoo po, si Vern at si Jason, mahihain po talaga sila. Kaya sila yung similar niya. Personality. Totoo. Sila yung pero 'di ba? Sabi nga nila nag-improve na. So, Yeah. congrats Vern and Jace. Tuloy-tuloy lang. Grabe, may matututunan ka rin talaga sa experience ng iba. Keep doing this kind of podcast. Yun. Lance Uy, nice Lance. P185. Kay Johnny Ver Kim 474, may pahinga is now officially podcast content. Wow. I hope that this will last longer so I can celebrate all the wins and losses in my life. Oh, you know. Uy, sana win sa Sakto sa'yo. nga eh, Win sa sakto. Together with all of you. Love you all, kuya. Sure yan, tuloy-tuloy. Grabe. Tuloy-tuloy na Grabe. to. Oh, Sure yan. Good luck. Tapos abangan nyo yung yung may mga binobrew kami. Yeah. Yan. May linuluto kami. Bagong- Breaking Bad style. Ay! Brewing. Brewing na lang brewing. Wag na cooking. Oh, wag yan. Joanna Marie Delikado. Palma 4218, from the very beginning listening to podcast, I think si Justin talaga yung makulit pero seryoso sa life. So di na ako nagulat na siya ang lapitin ng mga bro niya if Totoo yun. need. Totoo yun. Totoo yun. Hindi po, That's hindi true. po. 100%. Makulit lang talaga ako. Magaling Yun lang yun. mag-advise to. Tsaka hindi siya bias. Hindi siya bias. Anyway, thank you sa inyong 6, all you making us realize, girls, kung ano mga POV ng mga guys. Ito yung two videos ago na mga comments, guys. 2 videos ago. Micaela Maridian, as someone who came from a long-term relationship and got tons of silent treatment in the past, it felt good to hear a guy's perspective regarding this topic. I once liked Vern, but since I always get silent treatment in return, I learned how to communicate in a calm way kahit may times na parang sasabog na. This was a nice topic, buddies. Next topic suggestion, how do you handle life independently in your 20s? Pwede yan. Oh, Pwede. So much love. So much love from OG OG Podcast Girlies. Ah, Podcast nice. Girlies. Kay Tin, Claire, Jelay, Sai, Yanyan, Shella, Izzy, and Ella. Yes. Season. First ever Paano ba? fan group. Yeah. So, Nakakataba ng puso. I agree with Thread. You need live in the moment. Your present is your tomorrow's past and your yesterday's future. Whatever you do in the present will always affect both your past and your future. Might as well enjoy it and cherish it. Yo. From Boy Wisdom. Ito si... Thank you, Yurine Chan. Ito si Cyril Lemedina. Yay. Gablag man, they have wisdom the way he explained the topics. Kudos. Grabe. Grabe. Gusto ko nagsasalita palalo si Gab, diba? Kasi may words of wisdom siya na share. I-charming. Tapos hindi nyo to ma-experience sa ibang social media. Dito nyo lang to ma-experience sa podcast. Oh, Ano ba to yung kay Galater to, di ba? Oo, Prius Dam. Ganda naman ng place. Ay, thank you. Nahiya. Yung pa-upload ko bukas. Ay, kahapon pala. Jel Sevilla. Nice. Ang ganda ng background. Next naman. Kina bro! Sana ma-invite. Sana. Background dun. Oo nga, Oo nga, sana. Sana invite sa Bohol. Sana. Dadaling kayo namin sa Manzara. From Fit Gummies, ganda ng house po. Ito si Ganda ng house, Fit Gummies. Si Yormong. Your mom? Hello mga Your kuya. mom? I've been a silent viewer since your first episode. Kuya Jason looks like Patsugi pero mas gentleman na version. Grabe. Gentleman talaga si... Gentleman talaga si Jason. Na-shoutout pa si Pat. Okay na. Eto tala, sige. Ako habang gumagyak papasok ng work, kaya talaga pinapanood ko legit. Kinikilig kasi talaga ako kay My Love Stick kay Justin! Yes, tama. Yan dapat may Christmas party atin talaga or get together, haha. Batak pa si Justin nun. December. December? Nakahubad ka nun. Ano ba? Depende kay Coach Vern. Check natin yung previous na Episode, Anong kakantahin mong one song if ever, Oo. buds? Yung ano yung favorite mo kinakanta? Yan ako,
Di ko alam eh. Hindi ako makakanta, buddy. Yung palaging Chinese na kinakanta niya. This is my safe place. Podcast is really a big help for me tuwing nagre-review ako kasi it keeps me feeling drained. Super alo sa inyo. Watching podcast na talaga favorite part ng night routine ko. Nice. Anyway, Gablagman and Jason Chua, podcast bias and bias wrecker. Grabe, Jason Chua! Yan yung mga small wins, di ba? Hindi ko rin alam eh. Sorry, hindi ko yan rin yung alam. mga small wins, yung nagre-review siya tapos. Oo, Oh, small yeah. wins rin sa amin yan. Dahil sa Small podcast. wins sa amin for the podcast kasi syempre Nag-upos ka ng time ang sa amin. Ang laking tulong sa And pagre-review nyo. Part We were na just ng trying to routine. be ito lang naman yung trying to be yourself lang naman and kwentuhan. Ganito lang naman tayo pag nagkukwentuhan. Nililagyan na natin ng camera. Which is mas okay kasi may mga na-inspire tayo at may mga Totoo. natutulungan, di ba? Mas bastos lang ako ng konti pag walang camera pero ganito na rin. Tsaka may napupulot tayo sa kanila sa mga comments. May mga napupulot rin kami. Totoo to lahat. Totoo. Ito, kay Jane Kerlanino 9847. Not related to this podcast, but I'm rewatching for the 9th time your Bohol trip with Wow. Gisap. Yes! 9th time, grabe. Grabe! Bohol trip. And time, so baka 10. Hopefully, you guys get to travel and bond Bond again na complete. Sana. Sana. Depende po kay Jason Chua lang yun. Ito, sige. Comment down below kung gusto nyo kami mag-vlog. Vlog suggestions. nyo. Galing mo dun, buddy. Napasok mo pa yun. Napasok mo dun. Hindi natin naisip yung kanina. Hindi ko Ganda doon, ganda. galing mo na. Dahil sa Hindi idea namin yun. gawin. Oo. Sige, pag wala nag-comment, wala tayong vlog. Wala. Di nila gusto. Wala tayong Vlog suggestion naman. Yeah. Di ba? Usually topic suggestion yung hinihingi Gusto nyo namin bang sa inyo. gupitan namin si Justin ng buhok? Kalbuhin namin siya yung mga ganun. Sige. Kaya ako nakasombrero guys para hindi ako magbilang ako. Ito, Challenge fit gamis na si Yes, please ba kayo kagabi? Ay, wala po. Kapit gamis, baka po ikaw yun. Baka ikaw po yung Gamis, ikaw po. Dapat nagpakilala ka sa amin para free kami na. Gamis, sigurado ako nandun ka, no? Ikaw yata yung nandun eh. Inaanap mo kami. Gamis, ikaw ha. Claire Gualva. Luwalit ako nanood. Sakit ang ulo ko gabi sa live nila Kuya Vern. Saan yan? Nag-live pala tayo nun. Kailan nasan ba? Ito. Kay Claire Gualva. Nag-live kami ni Laverne. Gusto niyo ba mag-live din kami next time? Next time, Kami live tayo. anim. Next topic, is LDR work or not? Ay, nagulat ako sa hirit ni Kuya Tert. Wala lang, sinakto ko lang doon sa tanong mo, Gab. Ano ba yung hirit niya dun? Ano ba yung hirit mo doon? Ano ba yung sagot mo doon sa tanong ni Gab? Naiwan ko ba? Tas Ano ba? Marchie Mamale 2879. Marchie Male 2879. Justin, pansinin mo naman ako. Ayun. Hello. Nakakahiya. Pero small win yun ha. Thank you. Okay, pwede to. Ideas for the future vlog. Magbabasa kayo ng letter from anonymous fan ng mga problems or worries nila and what I like it better. Pwede. Gusto nyo? Screenshot, screen record, favorite, save. May nakikita rin ako Hindi, ganun ano, na Pwede, send sila sa send sila sa podcast, diba? IG page natin ng ng mga masasuggest nila. Pwede. Problems nila. Send Pwede natin. sa IG. Ako kasi bahalay mo, ayaw nila ng public. Siguro sa IG. Kasi sa email natatabunan Hindi din ba eh. public din pala? So, comment na lang nila. Sige, tapos palagay nila kung gusto nilang i-name nila or lagay. Oo. Anonymous. Or pwede, kung gusto nilang lagyan ng Hindi, name. lagyan nila. Gusto nila name. Bala kayo kung lalagyan name anonymous pero di namin share kung sino. Hindi, kung gusto nila i-share natin. Sige, lang. sige, Let pwede us rin. know. Let us know kung pwede Kung- namin i-share name nyo or hindi. Mm. So, yun. Pero kung dito kasi manalalaman minsan yung pangalan nila eh. Ay, oo, wag Si dyan, wag Yanni dyan. Alvarez. Wag dyan, wag Sa dyan. email na lang ni Justin. At Email. Justin Montal. Albat, tama ba? Gmail.com. Sa podcast Gmail. Badcast PH. Gusto ko na kasi daming email, daming notification. So, ano lang, IG. IG na lang siguro. Siguro. Kay Justin sa Hindi sa Badcast, Grabe. Badcast Kaya IG pala na lang. lagi nasa phone, daming rin-reply. Wala nga akong phone ngayon. Wala Hindi, na. syempre nasa podcast mamaya. Reply mo na sino-sino. Wala Ay, nga. Wala nga like lang, nag-message like. eh. Ay, wala ka message. Wala, auto-like lang ako. Ay, wala ka message. Wala. Ano ka message sheet? Ay, grabe. Hindi mo kinongratulate? Next topic. Next topic. Huwag ikat yan ha. Huwag ikat yan. Hindi na ako malalaman. Ano? Okay?
Okay. Yun, Thank you. kita-kits next episode with Thank you for watching. Just Thank you Static. po. Just Aesthetic, magpakita ka naman. See you, Just Just Aesthetic! We will see you, buddy. Nasa Yes Please ka ba kagabi? Oo, nasa Yes Please ka ata. O mag-Yes Please ka ulit. Take Oh, care. naka-yes, 'cause nasa we yes, please care. Take care because we care. Sabi ni God Love. Peace out.